Yung pong mga tao sa labas na kung saan ay walang kapayapaan, nabubuhay sa sanlibutan. Dahil kulang sila ng espiritu. Kulang sila ng pananampalataya. Kulang sila ng paniniwala na tanging ang Diyos lamang ang dapat nating kapitan. Hindi niya tayo ililigaw. Siya ang magbibigay ng tamang daan, ng tamang landas na tatahakin ang bawat isa sa atin. Yun nga lang ay kung ganong kalalim yung relasyon mo sa Kanya. Maraming panalangin mo ay napakababaw. Baka isa ka pa rin sa patuloy na gumagamit ng Abagin Noong Maria, na paulit-ulit. O baka naman ikaw ay nananalangin lamang kapag kailangan mo siya. God, pasa mo ako. God, kailangan ko lang ng ganito. Hindi ganoon. Kailangan mo yung malalim na relasyon. Yung meron kang pagtitiwala. May surrender mo ang lahat. Bilang panghuling talata po, nais ko na maging bahagi ng pagtutulong ito ang John 1:14-27, sinabi po dito, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, kung kaya't huwag magulumihan ang inyong puso, ni matakot man. So, malinaw ang sinasabi sa atin. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Huwag tayong umasa, huwag tayong matakot. Kahit anong gulo ng mundong ginagalawan natin sa ngayon, kahit anong mangyari, kahit bombayin tayo mamatay tayo itong oras na ito kung ang pananampalataya natin sa Panginoon, maayos natin tatanggapin lahat ito. Dahil naniniwala tayo na ang bunga ng ating tamang pagsamba at pananampalataya ay ang buhay na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Sana po ay magpatuloy ang bawat isa sa atin ng paglilingkod at pagsamba upang ang ating buhay sa mundong ginagalawang ito ay maging peaceful at on time. Maraming salamat po sa tulot araw na binahan sa atin ng ating mga kapatid. Tayo pinadapot na sa pinakaserno ng ating gawain sa pagtutulong ng tinapay at pagbilang sa araw. Tayo po muna imamit sa page 28. Page 28 po. The dreadful night. Ready? Sing. The dreadful night before His death, the lamb for sinners slain, did almost wave His dying breath. This solemn feast of
1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. Dito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay lumampot ng tinapay. At ang siya'y mapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At yun din naman hinawakan ng saro pagkatapos sa mga hapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito, at tinupan ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o pinutosarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ang tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po natin para po sa at ating iluto, ating kung gusto mo makapakilan sa lahat, Panginoon po ay tinataas mo yung mga tinig na puso pa sa mga Panginoon. Muli ay pinagkaroon po sa amin ang pagkakataon na ito upang tunitay namin at lalahanin katakilaan na yung anak ni si Kristus sa Panginoon. Narito po, hawak na yung mga lingkod ang patas ng bukas na sinusubulo sa dulo at tinapay ng libadura na sumisubra naman sa katawan. Dalangin po ng Panginoon na basbasin niyo po ang mga bagay nito at ang bulsa po sa amin na tatanggap. Nawa po Panginoon ay naging pinagulugod kami sa mga harapan at yun din ay pagulti po sa amin ang kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala at hindi sa mga pagkukulang. Ito po ang aming sa dalangin sa mga po ng mga si Kristo Jesus na pinagpigtas. Amen. Tarong po tayo para po sa pagkakabagan. Pupuli ko basa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, na gawin din naman ninyo kaya nilutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpan, ayon sa kanyang giniginhawa, upang huwag na gumawa ng mga bagal sa pagpalento. Tawitin po natin ang page 68. Muna ika-apat ng stanza naman po. When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings,
tayo po yung muling inabot at although sa mga pangalian sa lahat, Panginoon, hindi po kami ay magpapasalamat sa lahat po ng pagpapala at biyaya na binibigyan niyo po sa mga sa amin. Papasalamat din po kami sa oras na ito na pinagulong ito sa amin ng buhay at ng kalakasan upang napanin po namin ang pagpupulit ang sambahin ka, Panginoon. Dalangin po namin Panginoon ang mga salapi na nagkakatagan. Luma po ay magamit ito sa pagpapalaganap ng mga salita at Evangelyo at din sa patuloy na pagpapaulat ng aming mga simbahan. Hindi ay ikamit po ito sa mga pagpo namin na nangailangan sa kanilang kompensya. Nalangin pa rin Panginoon sa mga susunod na araw na patuloy po kami ingatan at gabayan, layo po sa mga patamakan at mga karamdaman. Dahil pagkalit po sa amin ang aming mga pangailangan sapat sa ibang buhay. Nalangin po namin na tuloy niyo pong ibigay po sa amin ang kapayapaan sa ibang puso ng isipan at sa mga bagay na hindi mo po masabi ng mga labi ay patuloy po namin pinakasalamatan at kadalanin